Joyce sa kanyang tita Laila. Una sa lahat, Joyce, ilang taon ka na? Magna-19 po. Magna-19. Napag-alaman ko na kaya ka nakatira sa tita Laila mo ay dahil sa... Ang una, sinabi, sinusuka ka na daw ng lola mo. Totoo ba yon? Opo. Bakit nagkaganon? Nga po, matigas nga po kasi yung ulo ko. Bakit naman mo sinasabing matigas ulo mo? Kasi nga Alam po, mo naman pwedeng palambutin yan. Bakit pinipilit mong matigas? Oh. kasi nga po, yun nga po, nasasaktan din po ako ng lola ko. Oh, bakit kanya sinasaktan? Di ko lang siya masunod, binubugbog niya po ako. Puro pasa po ako. Baka naman din hindi ka kasi sumusunod. Sumusunod po ako. Tapos, minsan po, hindi. Kasi yun nga po, parang naano na rin po. Kasi ako lang din po yung sa bahay. Gumagawa po sa bahay. Hindi kaya doon ka naiinis kasi inuutusan ka. Gusto ko rin naman din po yun eh. Kaso po, sobra po eh. Paanong sobra? Sobra po. Kasi yung kapatid ko po, wala rin. Wala rin pong ginagawa. Parang ako lang po yung inaano lagi na lola. Ilang taon na ba yung kapatid mo? 70 na po siya ngayon. Oh, so feeling mo, siya hindi kumikilos, ikaw kumikilos, pareho kayong babae. Opo. Teka muna, nasaan ba ang mga magulang nyo? Wala, mama ko po nagtatrabaho. Oh, nauunawaan mo naman na kailangan magtrabaho ng mama mo. Opo. Oh. Kaso po, yun nga po, hindi po siya lagi nasa amin. Oh. Gusto ko pong magkaroon siya ng oras sa amin kasi hindi nga po nagkakaroon. Nasaan ang tatay nyo? Pumupunta lang po siya sa lola ko kasi galit po yung lola ko sa kanya. Ayaw po ng... So may ganong problema. Opo. So sino ang naiwan sa lola? Ikaw at saka yung mga kapatid mo? Yung isa ko lang pong kapatid kasi yung panganay po, wala na. Nag-asawa na po. May pamilya niya. Okay. So ngayon, pinatira ka kina Tita Laila mo. Bakit? Ikaw umalis sa lola mo o pinapunta ka ng lola mo doon? Pinapunta po ako para matuto. Para matuto. So bakit ang nangyayari, lagi ka daw nag-i-standby? Lagi ka daw wala sa bahay? Hindi ka daw tumutulong sa gawain sa bahay? Dumadating ka lang pagkakain na. Hindi po yung totoo. Noong una, ayos kami. Gumagawa ako sa bahay. Nakikisama ka? Opo. Nakikisama ako. Pero po, sobra na po kasi. Paanong sobra? Ako na po lahat eh. Nakatingin lang po sila. Tapos tanghali na po ko silang gumising. Pag alis pa lang ng tito ko, magagawa na ako sa bahay. Ano ginagawa mo? Naglilinis po. Tapos ako rin po nagluluto. Nag-aano sa bahay. So pakiramdam mo parang naapi ka na. Opo. Pero inobliga ka ba o kusang loob mo lang yung ginawa? Inano rin po ako nung sinabihan din po ako ng tito ko na kumilos nga po ko. Oo. Yun. Nakinig naman po ako sa kanya eh. Yun nga lang po, sobra na po eh. Pero wala ka namang ginagawa, Mary Joyce, mula Lunes hanggang Sabado daw. Ang pasok mo lang ay Linggo. Oh. Linggo nga lang po yung pasok ko. Tapos linggo lang din po ako yung walang ginagawa. Okay, diretsahang tanong. Nag-uwi ka daw ng lalaki. May nagkwento sa tita Laila mo na pinapasok mo daw sa kwarto. Sino yun? Meron po. Oh. So, totoo. Totoo po. Sino yun lalaking yun? Si RJ. Ano yun sa buhay mo? Boyfriend ko po. Gano'n na kayo katagal? 4 months. 4 months. Okay. So, nung nagpunta siya doon, natulog doon yung RJ. Opo. Okay. Hindi mo na ba inisip na syempre nakikitira ka daw lang doon, nakakahiya, wala pa yung tito at tita mo, pinapunta mo si RJ. Isip ko din po. Kasi nadala lang din po kasi ako eh. Kasi parang sumaya po ako noon. Kasi wala po sila. Parang naging free po ako. Tapos yun nga po, pinapunta ko po yung boyfriend ko doon para mas lalong umano yung pakiramdam ko. Diretsahang tanong, may naging something-something? Meron po. Diretsahang tanong, Ka lang. dalawa daw ang boyfriend mo. Opo. Mga kasawsawan, baka ang ating bisita na nasa pula ay naliligaw ng landas at mukhang naghahanap ng pagmamahal. Oo nga, Chang. At parang nakikinikita natin, ito na naman yung sinasabi na parang unti-unti na namang nagsi-self-destruct. Kumbaga yung mga ginagawa niya, mas nakakasama sa kanya. Na akala niya parang gumaganti siya. Parang ganun ba yon sa mga nagre-rebelde? Kasi ang kabataan talaga ngayon iba na eh.
So, pag nagkukulang ang mga magulang sa pagbibigay ng atensyon sa kanila, gumagawa sila ng mga bagay na hindi dapat para sila mapansin na matanda. Oo, tsaka siguro din nga marahil, Doc, dahil nga yung pakiramdam niya na may problema na sa lola ko, inaapi ako, sinasaktan ako. Pagdating dito sa tita ko, parang pakiramdam ko rin, inaabuso ako at laging akong pinagtatrabaho. Siya na mismo ang nagsabi na nung kasama niya yung boyfriend niya, parang nakalimutan niya ang lahat. Kasi nga, dahil ba sa talagang naghahanap si Joyce ng pagmamahal? Kumisan yung nurturance na tinatawag, ang ginagawa nila, nadidelinate yun in the sense na parang tama yung sinabi ni ate na nagpapapansin. Pero yung pagpapansin, kumisan umaabot na parang nasosobrahan. Kasi may mga pagkakataon na hindi ko lang din alam kung yung ginawa ni Mary Joyce sa kwarto ba niya o sa kwarto ng kanyang tita at saka ng tito. Dahil yung iba, ganun parang a form of rebellion kay malaman o hindi, dun sa kwarto nga ni tita at saka tito natin gawin para malaman nila na yung mas magagalit, mas ang intensyon nila na nakapagpabigay sila ng atensyon. At salamat po, Dr. Camille. Pero kung tatanungin kita ngayon, Mary Joyce, ng isang bagay na pangarap mo sa buhay, ano yun? Gumanda yung buhay namin, yung sama-sama kami. Gusto kong ipaggamot yung papa ko. Magamot ang papa mo? Bakit may sakit siya? Anong sakit? Nung grade 6 po ako na mild stroke siya. Oh. Nung grade 6 ako nalumpo siya noon. Ako nag-aalaga, nakakawa ako sa kanya. Pinaliwanag ba sa'yo ni papa mo kung bakit hindi sila pwedeng magsama ng mama mo? Lagi naman po namin naririnig yun Lagi namin naririnig yung lola ko na naawa yung papa ko. At nasasaktan ka sa tuwing naririnig mo yun? Opo. Mga kasausawa, narinig natin ang nakakalungkot na kwento ni Mary Joyce. Sino ba ang mas nauunawaan nila, Hans? Nakita naman natin na may punto si tita kung bakit siya medyo galit nga dito kay Joyce. Pero nakita natin na parang may kulang din yung mga nakatatanda sa buhay ni Joyce sa paggigiya sa kanya. Ika nga. So, kayo ang tatanungin ko ngayon. Kayo ang pahihirapan ko. Magbotohans tayo. Pula ba kayo o puti? Go! Abat siyang mukhang marami-rami sa ating mga sausawera at sausawera ang nakumbinsi na parang kadalasan nga ang isang bata pag medyo nalilihis ng landas dahil nga may kakulangan sa paggabay. So parang yun ang nakikita ng iba sa ating mga sausawera at sausawera. Kaya siguro ngayon sa ating unang boto, Hans, ay nakalalamang ng bahagyang-bahagya ang pula. Pero sa mga puti naman, sinasabi nilang may punto talaga itong si Tita Laila na parang, kumbaga, tama lang na ayaw niya na nagdadala ng ibang tao, lalo ng at lalaki, sa kanyang pamamahay. Yan ang ating boto, Hans. Si RJ, ang boyfriend mo na 4 na buwan na kayo. Sa palagay mo ba dun sa 4 na buwan na yon, seryoso na siya, seryoso ka na rin, na tipong may mga plano na kayo na lumagay sa tahimik? Wala pa naman po yun sa isip ko kasi nga po, yan, iniisip ko rin po yung pamilya ko. At hindi rin naman yun ang magiging sagot sa problema mo. Baka mamaya magulat ka, another problem na naman yun. Hindi ka ba natatakot na baka ikaw naman ay mabuntis? Natakot din po. At ang tanong, pag nabuntis ka, kaya kayang panagutan ng lalaking ito na inuwi mo doon sa bahay ng tito at tita mo. Ang tanong, bakit ka rin naman kaya kasi sumama? RJ Hernandez, pasok! RJ, ikaw ang lalaking inuwi doon. Opo. Ikaw ang boyfriend niya ng 4 na buwan na. Opo, Okay. ako po. May plano na ba kayong lumagay sa tahimik? Wala pa po sa plano po yun. Wala pa. Wala pa po. Bakit ka sumama doon sa bahay? Kasi po siya po nag-iya sa akin eh. Kundi Pero na, pwede namang bumisita ka lang. Bakit nakitulog ka? Parang na-at home ka naman. kasi po sinabi niya po sa akin, pwede naman daw po kasi siya daw bahala sa akin. Ay, mukhang ang
talagang naghahanap ng pagmamahal si Mary Joyce. Pero ang tanong, natagpuan kaya niya yun kay RJ? Alamin natin ang totoo sa pagbabalik ng Zisling na kasama niyo sa umaga, ang Face to Face. Bakit girlfriend mo na si Joyce? Pag 7 din po. Pang 17! Sa edad mong 18! Kasi po ano, Para siya nagsimula, 1-year-old pa lang may girlfriend ka siya. So, 1-year-old pa lang, meron ka ng girlfriend. Facebook sausawa na, mga kapatid. Pow, pow. Hi, grabe. Araw-araw ko na lang pinapanood ang face-to-face dito sa Canada. Pagkagising ko, minamadali ko ang mga gawain ko sa bahay, makapanood lang. Nakakatuwa pag nagbabatuhan ng mga maanghang na salita and at the same time, may nakukuha ka ring aral sa face-to-face. Pagkatura